Hello, magandang umaga ulit sa lahat. Good morning, good morning, good morning. Welcome to my channel ulit. Kahapon ang binasa natin ay ang hari ng chapter 3 hanggang 4. So, bali ngayon ang babasahin natin ay ang 7, 5 to 7 ang babasahin natin ngayong umagang ito. No? So, kahapon ng umaga ang binasa nga natin ay ang 3 to 4. Yung una ay sa chapter 3, yung ang karunungan ni Solomon, ang hatol ni Solomon. Tapos ipinakilala din doon dito yung mga opisyalis ni Haring Solomon, no? 'Di ba nga ang hiniling ni Haring Solomon ay yung katalinuhan, karunungan na pag-isip ng tama at mali, 'di ba? 'Yun ang kanyang hiniling. Pero sa kabila nun, binigay pa rin ng Diyos sa kanya lahat ng kanyang pangangailangan, no? Ang daming nag-donate sa kanya, nagbigay ng mga mahalagang bagay, tanso, ginto, cedar, mga ganyan, mga kahoy ng marami, napakarami sa kanyang ibinigay, ano? Dito naman sa 5 to 7 ng hari, dito naman nakalagay yung kung paano naghanda si Haring Solomon sa pagpapatayo ng templo ng Diyos. Tapos nagtayo na nandito rin yung loob at labas ng templo, binanggit din dito. Tapos nandito rin binanggit din sa 7 yung yung pagtatayo ng palasyo mismo ni Haring Solomon. Yung mga kagamitan, mga haligi, tapos yung lagayan ng mga tubig, binanggit dito, no? Marami ditong binanggit, pati yung mga ah, hugis ng inukit, yung mga pundasyon, yung mga haligi, nandito rin lahat yung sukat, nandito rin siya lahat, nakasulat din dito. Tabasahin natin, no? Sabi sa 5, ah, saglit lang. O 5 to 7. Sabi dito sa 5 nga, matagal nang magkaibigan si Hiram na hari ng Tiro at si Haring David ay si Haring David. Matagal na sila magkakilala kaya't nang pambalitaan nitong si Solomon ay pinili na bilang hari at siyang halili ng kanyang amang si David. Nagpadala agad ito ng mga sugo kay Solomon. Nagsugo rin siya ng kanyang sa, nags, nagsugo rin sa kanya si Solomon at ganito ang pinasabi, alam mo ninyo na ang ama kong si David ay hindi nakapagtayo ng templo para kay Yahweh na kanyang Diyos. Ito'y dahil sa mga digmaang hinarap niya sa magkabilang panig hanggang sa pagtagumpayin siya ni Yahweh laban sa lahat ng niyang mga kaaway. Ngunit binigyan ako ngayon ng Diyos kong si Yahweh ng kapayapaan sa buong kaharian. Wala na akong kaaway at wala nang panganib na pinangangambahan, sabi ni Haring Solomon. Kaya't binalak kong ipagpatayo ng isang templo si Yahweh na aking Diyos gaya ng pangako niya sa aking ama. Ang anak ang anak mo na pauupuin ko sa iyong trono bilang kahalili ang siyang magtatayo sa akin ng templo. Kaya nang ano to, ang kaya hiniling ko sa iyong kamahalan na bigyan ako ng mga tauhan pamutol ng mga cedar sa Lebanon, sabi niya. Babayaran ko sila sa halagang itinakda ninyo.
Tutulong sa kanila ang mga tauhan ko sapagkat hindi sila sanay magputol ng mga punong kahoy tulad ng mga taga Sidon, sabi ni Haring Solomon. Lubos na ikinatutuwa ni Hiram nang marinig niya ng kahilingan iyon ni Solomon, kaya't sinabi niya, purihin si Yahweh sa araw na ito sapagkat binigyan niya si David ng isang anak na marunong mamahala sa kanyang dakilang sambayanan. At ganito ang naging tugon ni Hiram kay Solomon. Natanggap ko ang iyong mensahe. Handa akong magbigay sa iyo ng lahat ng kailangan ninyong kahoy na cedar at cypress, sabi ganyan. Ilulusong ng aking mga tauhan ng mga troso buhat sa Lebanon hanggang sa dagat buhat naman doon ay babalsahin hanggang sa daungan ng iyong mapili, sabi niya ganun. Pagdating doon saka paghihiwalayin upang iyong ipahakot bilang kapalit, sabi ganyan. Bigyan naman ninyo ako ng mga pagkain para sa aking mga tauhan. Kaya't pinadalhan ni Hiram si Solomon ng lahat ng kahoy, cedar at cypress na kailangan nito. Taon-taon naman ay pinadadalhan ni Solomon si Hiram ng 100,000 takal ng trigo at 110 galong langis ng olibo para sa mga tauhan nito. Si Solomon ngaya binigyan ni Yahweh ng karunungan tulad ng kanyang pangako. Naging magkaibigan sina Solomon at Hiram at gumawa sila ng kasunduan ng pagkakaibigan. Inutos ni Solomon sa buong Israel sa pilitang pagtatrabaho ng 300,000 kalalakihan. Pinadala niya sa Lebanon ang mga ito, 10,000 bawat pangkat. Isang buwan sila sa Lebanon at 2 buwan sa kanilang tahanan. Si Adoniram ang tagapangasiwa ng sapilitang paggawang ito. Si Solomon ay may 80,000 tagatibag ng mga bato sa bundok at 70,000 tagahakot ng mga ito. Umabot sa 3,300 naman ang mga kapatas na namamahala sa mga manggagawa. Sa utos ng hari, nagtataba sila ng mga malalaking buto upang gawing pundasyon ng templo. Katulong din ng mga tauhan ni Solomon at Hiram ang mga taga-biblos sa pagtibay ng bato at pagputol ng kahoy na ginagamit pagpapatayo ng templo. No? Tapos yun na nga, itinayo na nga ang templo, no? Tinayo ang templo, may mga sukat talaga, maganda ang pagkakagawa. May mga nabanggit talaga dito at nabanggit yung mga kung gaano kaluwang, kahaba, kalaki yung mga kanilang ginagawa. Ito na, sabi sa 6, 480 taon makalipas na ang Israel ay umalis sa Ehipto ng 2 buwan ng 4 ng taon ng paghahari ni Solomon, sinimula ni Solomon ang pagpatayo ng templo. Sabing ganyan. Ang templong ipinagawa ni Solomon para kay Yahweh ay 27 metro ang haba. Ito, may mga nabanggit dito. 9 metro ang luwang at 13 kalahating metro ang taas sa harapan ng templo. Palang sa takbo ng kabahayan ay may pasilyo na 4 at kalahating metro ang haba at 9 metro ang luwang
Ang mga bintana ng templo may bastidor at mga rehas. Nagtayo rin ng isang gusaling may 3 palapag sa mga paligid ng pader at sa likod ng templo. 2.5 metro ang luwang ng unang palapag, 3 metro ang pangalawa at ang pangatlo'y kalahati at ang pangatlo. Ganito ang nangyari pagkat sa gawing labas ang pader ng templo ay makapal. Parang pakapal ng pakapal ng isang siko sa bawat palapag mula sa itaas hanggang pababa. Ang mga biga ng bawat palapag ay nakapatong sa pader at hindi inukit dito. Tinabas na sa lugar na pinagtitibagan ang mga batong ginamit sa templo kaya't walang naririnig na pukpok ng martilyo, palakol o anumang kasangkapang bakal habang ginagawa ang templo. So walang maingay na. So tinabas na yun. Tapos nilalagay na lang isa-isa. Tapos yung nabanggit din dito yung loob ng templo. Binalot siya ng tabla ang loob niyon. Tablang cedar ang inilapat sa pader buhat sa sahig hanggang sa kisame. At tablang sipres naman ang inilatag na sahig. Dinugtungan niya ang 9 na metro mula sa silid ng kaloob-looban ng templo na tinawag na dakong kabanal-banalan. So marami siyang ginawa talaga dito, kahit yung mga ukit, yung may ukit ng mga nakabukang bulaklak, ang mga tapayan, ang mga tablang cedar na binalot sa pader ng templo. Ang dakong kabanal-banalan na siyang kaloob-looban ng templo ay inihanda niya upang paglagyan ng kaba ng tipan ng Diyos. 9 na metro ang haba, ang luwag at ang taas ng dakong kabanal-banalan at ito'y binalot niya ng lantay na ginto. Sa harapan ng dakong kabanal-banalan nagtayo siya ng isang altar na yari sa tablang cedar at ito'y binalot din niya ng lantay na ginto. Binalot din ni Solomon ng lantay na ginto ang buong loob ng templo. Pero nyo yun? Ginto yung loob ng templo. Pati ang altar na dakong kabanal-banalan. Sa loob ng dakong kabanal-banalan, nagpalagay siya ng 2 kerubin, imaheng nililok sa kahoy ng olibo. 4.5 metro ang taas ng bawat isa. Kulang na 2.5 metro ang haba ng bawat pakpak. Pakpak pa lang yun. Kaya 4.5 metro ang sukat ng mga pakpak buhat sa magkabilang dulo. Tapos pati yung sukat, nandito yung sukat. Tapos nagpatayo din si Haring Solomon ng palasyo. Ito, nabanggit dito, 13 taon naman ang ginugol ni Solomon sa pagpapagawa ng kanyang palasyo. 13 years niyang pinagawa ang kanyang palasyo. Ang gusaling tinawag na gubat ng Lebanon ay may 45 metro ang haba, 22.5 metro ang luwang, at 13.5 metro ang taas. Ang gusaling ito ay may 4 na hanay na haliging cedar na siyang kinapapatungan ng mga bigang cedar. Cedar din ang bubong ng mga silid ng nakapatong sa 45 haligi. 3 hanay ang mga bintana at ang mga ito'y makakapal. Parehaba ang mga hamba ng mga pinto at bintana at pawang magkakatapat. Nagpagawa rin siya ng bulwagan ng mga haligi ng 20.5
metro ang haba at 13.5 metro naman ang luwang. Sa pagpasok nito ay may isang pasilyong may bubong. Ang silid na kinalalagyan ng trono ng tinatawag ding bulwagan ng katarungan at kung saan nagbibigay ng hatol si Solomon ay may dingding, sahig at kisame na tablang sedar. Sa likod naman ng bulwagang ito ay nagpagawa siya ng kanyang tirahan at ang yari nito ay tulad ng silid hukuman. Ang kanyang reyna, ang anak ng paraon ay ipinagpatayo rin niya ng tirahan at ito'y katulad ng sa kanya. Ang lahat ng gusali ay yari sa naglalakihang bato na tinabas ng lagari sa likod at harap. May 3.5 metro ang sukat ng mga ito, sukat ng mga batong ginamit sa pundasyon at mayroon ding 4.5 metro sa paitaas naman mamahaling batong tinabas at mga trosong sedar ang ginamit gaya ng portiko at patio ng templo. Ang patio ng palasyo ay naliligid ng 3 hanay na batong tinabas at isang hanay na trosong sedar. Tapos nabanggit din dito yung mga kagamitan. Nabanggit dito troso, ganyan. Nagpatawag din siya ng mga talagang magagaling mag-ukit o gumawa. Yung sa tanso, ayan sabi dito, at mahusay gumawa ng anumang kagamitan tanso. Siya ay pinatawag ni Haring Solomon upang gumawa ng lahat ng kagamitang yari sa tanso. Nandito rin, nakalagay din dito sa 7. Dito may haliging tanso, nakalagay dito. Tapos nagpagawa pa to ng tansong ipunan ng tubig na napakalaki, Nagpagawa siya. Pati mga patungan nito, nagpagawa din siya. Gumawa rin siya ng 10 hugasan tanso. Tig-isa ang bawat patungan, 2 metro ang luwang ng labi at naglalaman ang bawat isa ng gumawa rin siya ng 10 hugasang tanso. Tig-isa ang bawat patungan. 2 metro ang luwang ng labi. Naglalaman ang bawat isa ng 880 litrong tubig. Ganun kalaki yung ginawa na yun, At naglalaman ng bawat 880 litrong tubig. Inilagay niya ang 5 sa gawing kaliwa at ang 5 sa gawing kanan ng templo. Samantala ang tangking tanso ay nasa gawing kanan ng templo sa sulok na timog silangan. May mga ginawa din ditong kaldero, mga pala, mga mangkok. Marami siyang ginawa dito. Marami at hinugisan ito, ng kung ano-anong mga magagandang disenyo. Yun nga yung tangking tanso at 12 toro na nakapatong niyon ang mga kaldero, pala at mangkok. Ang lahat ng nasabing kagamitan na ipinagawa ni Haring Solomon kay Hiram ay purong tanso. Ipinahulma niya ang lahat ng iyon sa kapatagan ng Jordan, sa isang pagawaan na nasa pagitan ng Sukot at Zaretan. Hindi na ipinatimbang ni Solomon ang mga kasangkapan tanso sapagkat napakarami ng mga iyon. Tapos sabi pa rito, nagpagawa rin si Solomon ng mga kagamitang ginto na nasa templo niya
ni Yahweh, ang altar na sunugan ng insenso, ang mesang patungan ng tinapay na handog, ang mga patungan ng ilawan sa harapan ng dakong kabanal-banalan, 5 sa kanan at 5 sa kaliwa. Ang mga palamuting bulaklak, ang mga ilawan at pang-ipit ng mitsa, mga tasang lalagyan ng langis, mga putol na mitsa, ang pamutol ng mitsa, ang mga mangkok, ang mga sisidla ng insenso at lalagyan ng apoy. Sabi, marami, no? Natapos ngang lahat ang mga pinagawa ni Solomon para sa templo ni Yahweh. Tinipon din niya ang lahat ng ginto, pilak at kagamitang inihandog ng kanyang amang si David at itinago sa lalagyan ng kayamanan ng templo. So, no, ang hirap isipin, no, kung gaano talaga kalaki, no, yung mga pinagawang templong yan na inayos talaga, pinaganda ni Haring Solomon. May mga nakabalot sa tanso, may mga nakaukit, may mga ginto, no? Pero pinaligiran yung templo ng ginto. So, gaano kaganda yun, ano? So, pinaganda talaga ni Haring Solomon yung tahanan na ipinagawa niya para sa ating Diyos. Yung templo na pinaganda niya, inayos, di ba? Talagang pinaghirapan ng mga ilang daan tao yung gumawa, di ba? At talagang makikita natin dito na pinagtagumpay talaga ng Diyos si Haring Solomon, ano. At sa kabila nun, talaga binigyan siya ng napakagandang puso't isipan, karunungan, no, kaalaman. Yun ang ibinigay sa kanya ng Diyos. Kaya nagawa niya ng maayos ang lahat. Uh, nakakapag-isip siya ng maganda talaga, no, dahil sa Diyos, no, sa pagpapagawa ng templo. Ang nakapokus kasi tayo dito sa templo talaga. At alam nyo ba na ang ating katawan din ay templo ng ating Diyos, no? Bagamat hindi natin kayang gumawa ng ganong klase ng templo, pero sa ating sarili, kaya nating ayusin ang ating sarili, ang ating katawan, ano? Na hindi parang kundi templo talaga ng Diyos, templo ng Holy Spirit ang ating katawan. So dapat din natin ayusin at alagaan ang ating templo para sa ating Diyos, no? Kagaya na hindi lang pagkain na inilalaman natin sa ating sikmura, sa ating tiyan, kundi yung pagkain na salita ng Diyos na dapat din natin kainin at ilaman sa ating katawan upang tayo maging malakas, matatag at malinis, ano. Alagaan din natin mabuti ang ating katawan bilang templo ng Diyos. Dahil sumasa atin ng Diyos sa ating katawan, ito dahil ay templo ng ating Diyos, templo ng Holy Spirit, ano. So, dapat alagaan natin ang ating sarili, palakasin, laging linisan, yun nga, yung maligo, ano, at yung kalinisan ng puso't isipan din at ng buong pagkatao at ng buong kaluluwa. Yun ang ibig sabihin nun na alagaan natin ang ating templo, ang ating sarili. Maraming salamat po ulit sa ngayong umagang ito. Sana ay marami tayong natutunan, ano, sa ating binasa na naman sa templo na nabanggit at yung templo ng Diyos na ating katawan, no? Tayo manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa at nagbigay buhay sa aming mga tao. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit sa mga salitang aming nabasa na naman ngayong umaga, na nagsabi na naman na yun nga na ginawa ni Haring Solomon sa inyong templo na kanyang inayos at pinaganda. At sinabi mo rin na ang aming mga katawan ay iyong templo rin, O Diyos, na dapat namin din alagaan, linisin at ayusin, O Diyos. Lord, tulungan mo po kami na magawa namin ang lahat ng iyon. Na linisin ang aming sarili, ayusin, Lord, alagaan ng maayos
Lord, tulungan mo kami mag-isip ng tama at mabuti. Gumawa ng tama at mabuti, O God. Magsalita ng tama, mag-isip ng tama, O God. Huwag mo kaming pabayaan sa araw-araw na pagsubok na dumarating sa amin. Kaawaan mo po at i-bless po kaming mga taong inyong ginawa. Lord, huwag mo kaming pabayaan na magkasala pang muli. Huwag mo kaming pabayaan magkamali ulit. Huwag mo po kaming pabayaan na maligaw pang muli, O God. Ituro mo sa amin ang daan. Yung iyong kapamaraanan, O Lord, ang iyong ituro sa aming mga taong iyong ginawa, O Diyos. Upang maging karapat dapat kami na palaging tumawag sa iyo na Ama. Upang maging karapat dapat kami na manalangin at lumapit sa iyong paanan, O Diyos. Kami po ay makasalanan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Pero lumalapit kami, O God. Humihingi ng awa at tulong na kami iyong linisin at turuan ng tama. Tulungan, gabayan na wag na magkasala pa kahit kailan, O God. Maawa po kayo sa amin. Maawa po kayo sa amin, O God. Lord, linisin mo rin, Lord, ang aming mundo. Napakaraming makasalanan at lahat kami makasalanan. Napakaraming nangyayari sa aming mundo, napakaraming namamatay, nagkakasakit, O God. Napakaraming matitigas ang ulo, O God. Napakaraming sakim, O God. Please, Lord, nananalangin kami na linisin mo ang aming mundo. Huwag mo kaming pabayaan na magkasala at mamatay ng makasalanan. Tulungan mo kaming humingi ng tawad. Turuan mo kaming humingi ng tawad ng totoo, O God. Huwag mo kaming pabayaan. Maawa po kayo sa amin, O God. Pakalinisin mo po ang bawat taong inyong ginawa. Lord, linisin mo na ang aming mundo. Tanggalin ang encode na yan, O God. Linisin mo ang hangin, O God, upang maging maayos na ang aming buhay, O Lord. At nawa, sa pagkakataong ito, sa dinaranas namin, Lord, nawa hindi lang ako, hindi lang ang aking pamilya, hindi lang ang mga pastors, hindi lang ang aking mga kaibigan o kapitbahay, kundi, Lord, lahat ng tao, Lord, ay magsilapit na sa iyo. Kilalanin ka sa pamamagitan ng iyong mga salita dito sa Biblia, O God. Lahat ng tao, Lord, nananalangin ako na lumapit na sa iyo ng totoo, O God, ng bukal sa kanilang mga puso't isipan, ng buong pagkatao nila, ng buong kaluluwa, O God, na magsisi, lumapit, manalig, magtiwala at sumamba sa iyo, O Diyos. Dahil ikaw lamang ang aming Diyos, wala nang iba. Ikaw lamang ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Diyos na buhay, O God. Salamat, Lord, dahil alam ko naririnig mo po ang aming mga panalangin ngayong umagang ito. Salamat, Lord, dahil alam ko pong aayusin mo na ang aming mga buhay, O God. Salamat, Lord, dahil alam ko po na babaguhin mo na ang bawat tao at pagtatagumpayin ang mga tao at ang aming mundo ay magiging maayos, malinis at tagumpay na, O God. In Jesus' name, O God, in Jesus' name, in Jesus' name, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, siniselyohan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo ang aming mga panalangin. At kami tagumpay na, O God. In Jesus' name, O God. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Whew. Sarap manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa binigay mong lakas na loob na naman sa akin upang magbasa at mag-share ng iyong mga salita at upang manalangin sa iyo ng totoo, God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli, salamat sa lahat at God bless po sa lahat. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and like ang ating mga video, ang ating mga Bible reading. God bless po sa lahat. See you po ulit bukas. Bye for now.